Welcome sa Orientation of Data Privacy Act of 2012. Sa digital na panahon ngayon, ang pag-unawa sa pagkapribado ng data ay mas mahalaga kaysa sa dati. Ang batas na ito ay ginawa upang protektahan ang personal na impormasyon at tiyakin na ang pag-handle sa data ay legal at ethical. Layunin ng orientation na ito na tiyakin na tayo ay sumusunod sa mga patakaran ng National Privacy Commission tungkol sa Data Privacy Act. Ito ay upang mapangalagaan ang mga personal na impormasyon ng ating mga customer at kliyente. Ngunit bago tayo magsimula, isang munting paalala. Magkakaroon ng exam pagkatapos ng video na ito. Upang ma-access ang exam, kailangan mong ilagay ang code. Ang code na ito ay ipapakita sa video mismo, kaya siguraduhin manood ng mabuti at syempre, tapusin ang buong video. Kaya simulan na natin. Bago ang lahat, ano nga ba ang right to privacy? Ang right to privacy ay ang iyong karapatan na panatilihing pribado ang iyong personal na impormasyon at mga aktibidad. Ibig sabihin, ikaw ang may kontrol. Ikaw ang may kontrol sa kung ano ang ibabahagi mo tungkol sa iyong sarili at kung sino ang makakakita ng impormasyong iyon. Subukan naman natin intindihin ang data privacy sa 4th Industrial Revolution. Ang 4th Industrial Revolution ay binibigyang diin ang digital technology. Sa panahong ito, malaki ang pag-unlad sa pagkolekta, pagproseso at paggamit ng data. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang data privacy. Ang modernong teknolohiya ay nangangailangan ng mas mahigpit na pamantayan o rules upang maprotektahan ang personal na impormasyon. So, ano nga ba ang data privacy? Ang data privacy ay tumutukoy sa tamang paghawak, pagproseso at pag-imbak or pag-store ng personal na impormasyon. Tinitiyak nito na ang personal na data ay ginagamit, kinokolekta at ibinabahagi lamang para sa tiyak at legal na mga layunin. So bakit nga ba mahalaga ang data privacy? Una sa lahat, pinoprotektahan nito ang mga customer mula sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan at panloloko. Siyempre, nagtatatag din ito ng tiwala sa pagitan ng mga kumpanya at ng mga customer nito. Pinaka-importante sa lahat, ito ay pagsunod sa mga legal na regulasyon. Siyempre, may mga pangkaraniwan ngunit mali na pag-aakala tungkol sa data privacy. Una, data privacy applies only to the cyber world. Maraming tao ang naniniwala na ang data privacy ay may kinalaman lamang sa mga online activities at digital data. Ang batas para sa data privacy ay sumasaklaw sa iba't ibang uri ng data, hindi lamang sa digital o online na impormasyon. Naa-apply ang data privacy sa kahit anong personal na data, kahit ano pa man ang anyo nito, mapa-electronic o digital, on paper or kahit ano pang format. Ilan sa mga halimbawa, ang mga medical record at kahit mga physical na dokumento na naglalaman ng personal impormasyon ay sakop ng Data Privacy Act. Susunod naman, private interactions on social media are under the Data Privacy Act. So may karaniwang paniniwala na lahat ng pribadong pakikipag-ugnayan sa mga social media platform ay protektado sa ilalim ng act na ito. Habang ang Data Privacy Act ay nagbibigay ng proteksyon para sa personal na impormasyon na ibinabahagi sa social media, ang mga social media platform ay may karaniwang may sariling terms of service at privacy policies o patakaran kapag ang mga users ito ay nagsasign up. Ang mga kasunduan na ito ay maaaring makaapekto sa lawak ng proteksyon ng Data Privacy Act. Bukod pa rito, ang isang pribadong pakikipag-ugnayan ay maaari pa ring sumailalim sa monitoring ng mismong platform na iyon. Kaya naman dapat ay maging maingat sa mga social media platforms na ating ginagamit, lalo na sa mga setting ng privacy at patakaran ng platform. Pangatlo, this won't affect me because I did not give my consent. Iniisip ng ilang tao na kung hindi nila hayagang ibinigay ang kanilang pahintulot para magamit ang kanilang data,
hindi sila nasakop ng data privacy regulations. Laging tatandaan, consent is an important aspect but it is not the only consideration. Ibig sabihin, hindi lamang ito natatanging basihan. Ang Data Privacy Act ay nagbibigay din ng mga obligasyon sa mga organisasyon upang matiyak na ang personal na data ay pinoproseso ng patas at legal kahit na walang pahintulot o consent. Only my personal information is important to me. Madaling isipin ng mga individual na ang kanilang personal na impormasyon tulad ng pangalan, address at contact number lamang ang mahalaga sa ilalim ng Data Privacy Act. Pero syempre, ang Data Privacy Act ay nagpoprotekta ng mas malawak na uri ng mga impormasyon bukod sa pangunahing personal na detalye. Kasama dito ang anumang data na maaaring direkta o hindi direktang makakapagpakilala sa isang individual, gaya ng biometric data, IP addresses, location data, at behavioral data gaya ng iyong browsing history. Bukod pa rito, ang sensitibong personal na impormasyon gaya ng health records, financial information, and ethnic or racial data ay may espesyal na proteksyon sa ilalim ng data privacy laws. Bukod pa rito, dumako naman tayo sa mga key terms to know o mga salita o termino na dapat ninyong alamin. Unang-una ay ang Personal Information Controller or PIC. Ang PIC ay karaniwang isang organisasyon, kumpanya o individual na nagpapasya kung paano kinokolekta at ginagamit ang personal na impormasyon. Sa madaling salita, sila ang gumagamit sa personal na impormasyon. Kung iisipin, ang PIC ay parang boss na nagdedesisyon kung ano ang gagawin sa personal na data. Sunod, ang Personal Information Processor or PIP. Ang PIP naman ay mga tao o individual na nagpoproseso ng personal na impormasyon para sa PIC. Ang PIP naman ay parang manggagawa na sumusunod sa utos ng boss kung paano hahawakan ng data. Ang mga sumusunod naman ay ang pinakamahalagang aspeto ng data privacy. Unang-una, ang data subject. Ang data subject ay ang tao na nagmamay-ari ng personal na impormasyon na ating pinoproseso o ito ang pinagkukunan natin ng personal na impormasyon. Sunod ay ang consent o pahintulot. Ang consent ay ang pahintulot na ibinibigay ng data subject para iproseso ang kanilang personal na impormasyon. Ang consent ay kusang binibigay. Ito ay dapat na malinaw at tiyak. At ang tao na nagbibigay ng consent ay dapat informed. Dapat alam nila kung paano at bakit gagamitin ang kanyang impormasyon. Halimbawa, kung ibibigay ang kanyang email address para sa isang promo, dapat alam nila na gagamitin ito para padalhan ng mga offer at hindi para sa ibang bagay. Sunod naman ang mga pangunahing gabay o pamantayan sa privacy. Transparency. Maging malinaw, dapat malaman ng mga tao kung bakit at paano kinokolekta at ginagamit ang kanilang personal na impormasyon. Walang dapat nakatagong layunin. Legitimate purpose. Magkaroon ng mabuti at maayos na dahilan. Kolektahin ang personal na impormasyon para lamang sa tiyak at legal na mga dahilan. Proportionality. Kolektahin kung ano lang ang kailangan at huwag nang hihigit pa dito. Fairness. Tratuhin ng tama ang mga tao. Iproseso ang personal na impormasyon sa paraang patas at hindi nagdudulot ng maling paggamit o pinsala sa ating mga data subject. Data minimization. Panatilihin itong minimal. Kolektahin at itago lamang ang kailangan ng personal na data para sa layunin. Huwag mag-store ng mga hindi kinakailangang data. Accuracy. Panatilihing tama ang data. Siguraduhin ang personal na impormasyon ay tumpak, up-to-date at kumpleto. Agad na itama ang anumang pagkakamali. Accountability. Maging responsable. Ang mga organisasyon at individual na humahawak ng personal na data ay dapat maging responsable sa proteksyon nito at sumunod sa mga batas sa privacy. Ano naman ang mga uri ng personal na data na kanina pa nating pinag-uusapan? Una,
Personal information. Ang personal information ay anumang data na maaaring magamit ng direkta o hindi direkta para ikaw ay makilala. Halimbawa, ang iyong pangalan, address, email address, contact number o birthday. Sunod, sensitive personal information. Ito ay mga data na mas pribado at kailangan ng dagdag na proteksyon. Halimbawa, ang iyong lahi, religion, health records, marital status at government-issued ID numbers. Privileged information. Ito naman ay mga data na protektado ng batas at karaniwang ibinabahagi sa confidential na setting o kapaligiran. Halimbawa, komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong abogado o di kaya naman ng iyong doktor. Siyempre, may mga karapatan ang mga data subject o mga taong pinagkukuhanan natin ng personal na impormasyon. Una ay ang right to be informed. Bilang data subject, may karapatan kang malaman kung ang iyong personal na data ay kokolektahin, pinoproseso na, o kaya naman ay nai-record or naisulat na. Right to access. Bilang data subject, may karapatan kang kumpirmahin kung ang mga data na kaugnay sa iyo ay pinoproseso at makakuha ng impormasyon tungkol sa mga sumusunod. Ang nilalaman ng personal na impormasyon at data na pinroseso. Kung kanino nagmula ang mga personal na data kung hindi ito nakuha mula sa data subject. Ang layunin ng pagproseso, ang paraan ng pagproseso ng data. Mga pangalan at address ng mga tumanggap o kumolekta ng personal na impormasyon. Ang dahilan ng pagkuha ng personal na impormasyon mula sa mga kumolekta nito. Petsa o date kung kailan huling binuksan at binago ang personal na data. Ang panahon o kung gaano katagal ini-store ang particular na mga kategorya ng impormasyon at ang designation, pangalan at address ng Data Protection Officer ng PIC. Ang right to object. Bilang data subject, may karapatan kang mag-object sa pagproseso ng iyong personal na data kung ang processing ay nakabase sa iyong pahintulot o legitimate interest. So, kailan ka nga ba pwede mag-object sa pagproseso ng iyong data? Kung may malaking pagbabago sa impormasyon na ibinigay sa iyo sa isang consent form, privacy notice o kahalintulad na komunikasyon, dapat kang abisuhan at bigyan ng pagkakataon na mag-object o bawiin ang iyong pahintulot. The right to erasure or blocking. Bilang data subject, may karapatan kang pumiling ng pag-suspend, pag-withdraw, pag-block, pagtanggal o pagwasak ng iyong personal na data mula sa filing system ng PIC. Kailan mo maaaring gamitin ang iyong karapatan sa pagtanggal o pag-block? Maaari mong gamitin ang iyong karapatan kapag natuklasan at meron kang patunay sa alinman sa mga sumusunod. Kung ang data mo ay hindi kumpleto, luma, mali, o nakuhang hindi lehitimo. Kung ang iyong data ay ginamit para sa hindi autorisadong layunin o kaya naman hindi na ito kailangan para sa layunin na kanilang kinolekta. Kung ang data ay nakakapinsala sa data subject. Kung ang data subject ay tumutol sa pagproseso at wala ng ibang naaangkop na batayang legal para sa pagproseso. Kung ang pagproseso ay labag sa batas. At syempre, kung nilabag ng PIC o PIP ang mga karapatan ng data subject. Right to rectify. Bilang data subject, may karapatan kang tutulan ang hindi tama o pagkakamali sa iyong personal na data at ipatama ito sa PIC sa loob ng makatwirang panahon. Right to file a complaint. Kung sa tingin mo na ang iyong personal na impormasyon ay ginamit ng hindi tama, ibinigay ng may masamang layunin o hindi wastong tinapon, may karapatan kang mag-file ng reklamo sa NPC o National Privacy Commission. Right to damages. Bilang data subject, may karapatan kang makompensahan o bayaran para sa anumang pinsala na dulot ng mali, hindi kumpleto, luma, nakuhang hindi totoo,
o hindi autorisadong paggamit ng iyong personal na data na nilabag ang iyong karapatan at kalayaan bilang data subject. Bilang data subject, may karapatan kang makakuha mula sa PIC ng isang kopya ng personal na data at i-transfer ang data na ito mula sa isa pang PIC. Ngayon, ano nga ba ang mga karaniwang data breaches na nangyayari? Una at isa sa mga pinakapangkaraniwan ay ang hindi autorisadong access sa data ng mga customer. Sunod naman ang pag-leak ng data sa pamamagitan ng hindi ligtas na communication channels. Siyempre, may mga kaso ng pagkawala ng data dahil sa pagnanakaw o pagkawala ng mga kagamitan. Kaya naman, paano may iwasan ang mga ito? Unang-una, agad na i-report ang anumang pinaghihinala ang paglabag sa Data Protection Officer, kaya naman dapat nyo silang kilalanin. Magsagawa ng komprehensibo at maayos na investigasyon upang ma-estimate kung gaano nga ba kalala o kalaki ang epekto ng data breach. Abisuhan o sabihan ang mga apektadong customer at syempre ang mga awtoridad. Ngayon, importante din naman malaman natin ang mga parusa para sa hindi pagsunod. Ang mga sumusunod ay ang posibleng taon ng pagkakulong at mga multa depende sa nagawang paglabag. Tandaan na ito ay nagbabago depende kung ang impormasyon ay personal o sensitibo. Hindi autorisadong pagproseso. Para sa personal information, pagkakulong ng 1 to 3 years at multa ng 500,000 to 2 million pesos. Para sa sensitive information, pagkakulong ng 3 to 6 years at multa ng 500,000 to 4 million pesos. Pag-access ng impormasyon dahil sa kapabayaan. Para sa personal information, pagkakulong ng 1 to 3 years at multa ng 500,000 to 2 million pesos. Para sa sensitive personal information, pagkakulong ng 3 to 6 years at multa ng 500,000 to 4 million pesos. Hindi tamang pagtatapon o disposal. Para sa personal information, pagkakulong ng 6 na buwan hanggang sa 2 taon. May multa ng 100,000 to 500,000 pesos. Para sa sensitive personal information, pagkakulong ng 1 to 3 years at multa ng 100,000 to 1 million pesos. Pagproseso ng impormasyon para sa hindi otorisadong mga layunin. Para sa personal information, pagkakulong ng 1.5 years to 5 years at may multa ng 500,000 to 1 million pesos. Para sa sensitive personal information, pagkakulong ng 2 to 7 years at multa ng 500,000 to 2 million pesos. Malicious disclosure, pagkakulong ng 1.5 years to 5 years at may multa ng 500,000 to 1 million pesos. Unauthorized disclosure, para sa personal information, pagkakulong ng 1 to 3 years at may multa ng 500,000 to 1 million pesos. Para sa sensitive personal information, pagkakulong ng 3 to 5 years at multa ng 500,000 to 2 million pesos. Kombinasyon ng mga nabanggit na paglabag. Pagkakulong ng 3 to 6 years at multa ng 1 million to 5 million pesos. Upang maiwasan ang mga penalties na ito, alamin ang iyong responsibilidad bilang isang sales representative. Laging ipaliwanag kung bakit kailangan mo ng personal na impormasyon at kunin ang pahintulot ng customer bago ito kolektahin. Iwasan ang labis na pagkolekta ng data. Gamitin lamang ang data para sa layunin kung bakit ito kinolekta. Panatilihing ligtas ang personal na data. Gumamit ng mga password at iba pang pamamaraan upang siguraduhin ito ay mapoprotektahan mula sa hindi otorisadong pag-access. Huwag ibahagi ang personal na data sa iba maliban kung bigyan ka na ng tahasang pahintulot ng customer o ito ay kinakailangan ng batas. Iwasan ang pagbabahagi ng impormasyon ng customer sa pamamagitan ng mga hindi ligtas sa plataforma tulad ng personal na email o social media.
Iwasan ang pag-usap tungkol sa mga detalye ng customer sa mga bukas o pampublikong lugar kung saan maaaring marinig ng iba. Siguraduhin na ang data ay naka-imbak o nakatago ng ligtas. Ugaliin ang clear desk policy. Siguraduhin walang mga confidential na impormasyon ang naiiwan sa mga mesa o lugar ng pagbebenta. Wastong sirain ang mga papel na dokumento na naglalaman ng impormasyon ng customer. Laging tandaan ang privacy. Bilang mga data subject, alamin ang inyong karapatan at huwag matakot na ipatupad ang mga ito. Bilang mga PIC at PIP, sumunod sa batas at regulasyon. Tandaan, ang tamang paghawak ng personal na impormasyon ay tungkulin nating lahat. Sa pagsunod sa mga kasanayang ito, mapapanatili natin ang tiwala at seguridad ng ating mga customer. Maraming salamat! Maaari na kayong mag-proceed sa exam. Ilagay lamang ang code sa forms upang ito ay ma-access. Good luck!